Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating pananampalataya ang siyang nagsisilbi nating gabay sa ilang mga ginagawa natin sa buhay. Ito din ang nagsisilbing ating sandigan sa tuwing tayo ay nangangailangan. Pero paano kung ang akala mo ay kasamba-sambang lugar ay may madilim palang lihim na tinatago? Handa ka pa din bang sumugal sa ngalan ng iyong pananalig? Dear Papa Dudut, hello po, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aida, 40 years old at nakatira sa isa sa mga pinakaliblib na probinsya sa Pilipinas. Marami na po akong napakinggang istorya sa inyong programa at talaga naman pong willing-willy ako dito. Sa totoo lang po kasi ay nakaka-relate ako sa mga nagpapadala sa inyo ng sulat dahil tulad nila ay may naging karanasan din ako sa aking buhay na siyang masasabi kong nagpabago sa aking paniniwala noong aking kabataan. Nasaksihan kasi mismo ng aking mga mata ang isang pangyayari na kahit na hindi ako ang personal na nakaranas ay nag-iwan pa din sa akin ng alaala ng mga bagay na ni sa hinagap ay hindi ko inaasahang may katotohanan. Dito sa amin ay simple lamang ang buhay at masasabing kahit papaano ay nakakasurvive naman sa pang-araw-araw na aming mga pangangailangan. Napapaligiran din po kami ng mga kakahuyan na siyang madalas din naming mapagkuhanan ng ilan sa mga inihahain sa aming hapagkainan. Ngunit sa gitna din ng kakahuyang ito ay may ilang mga shrine na masisilayan na siyang minsan ay dinarayo ng ilan sa aming mga kababayan. Hindi ito yung mga malalaking shrine na madalas nating mapanood. Kung pamilyar kayo sa mga shrines sa gubat sa Thailand, parang ganon ang itsura nito. Maliit lamang ito na tila bahay-bahay at maaari ka lamang mag-alay dito at magdasal. Isa na nga dito ang aking Tia Celia. Hindi niya tunay na pangalan. Bata pa lamang ang aking tiyahin ay masasabi kong malakas na ang kanyang pananalig sa ating poong may kapal. Kaya naman naging panata na niya ang pagdarasal dito. Ngunit mas nais niya na sa mga shrine magtungo upang magdasal kesa sa mismong simbahan. Mas naniniwala daw kasi siya dito kesa sa mga santong nakadisplay sa ating mga simbahan. Sa kadahilanang ito kaya siya napadpad sa lugar na hindi niya akalaing magbibigay sa kanya ng bangungot sa buhay. Nasa may bandang liblib na parte ng kakahuyan ng puok dasalan na ito. Wala namang kakaiba sa puok dasalan na yon, ngunit tila iwas na iwas dito ang ilang mga nakatatanda. Ayon sa kanila ay kumpara daw kasi sa ibang mga shrine sa aming lugar ay tila may kakaibang pakiramdam na ibinibigay sa kanila ang naturang lugar.
Kaya naman kaming mga kabataan noon ay binilinan na huwag tumungo doon. Pero si Tia Celia ay iba. Hindi niya ininda ang mga sinasabi ng mga ito at inismiran lamang sila. Ayon sa kanya, matatanda ng mga ito ay puro mga kung ano-anong pamahiin pa ang kanilang pinapaniwalaan. Kung malakas daw talaga ang pananalig ng mga ito sa puong may kapal, ay hindi maniniwala ang mga ito sa mga ganong kakaibang pakiramdam. At mas isa sa isip ng mga ito ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kaya naman kahit binalaan na siya noon, ay nagpatuloy siya sa pagbisita sa shrine na yon. Kami naman ng aking mga pinsan ay sinunod ang bilin ng mga matatanda. Kahit pa nga alam naming magagalit sa amin ang mga tiyahin. Iba din kasi ang dating sa amin ng lugar na yon. Parang ang creepy at anumang oras ay tila may lalabas na kung ano-anong mga nilalang, kaya naman iniwasan namin ito. Isa pa sa napansin namin tuwing bumabalik si Tia Celia sa kanyang pagdarasal sa shrine na yon ay tila may pagbabago sa kanya. Noong una ay parang natutulala lamang siya, ngunit kalaunan ay naging bugnuti na ito at laging galit kahit nasa kaunting ingay lamang na kanyang naririnig. Maging ang aking ina ay napapansin din ang mga pagbabago sa ikinikilos ng aking tiyahin. Dumating pa nga ito sa punto kung saan ay nagdadala na siya ng kung ano-anong mga bagay doon sa lugar na kanyang pinagdadasalan. Parang nagre-ritual tuloy siya imbes na pasimple lamang na nagdarasal. Ayon sa aking pinsan ay parati daw nitong sinasabi sa ilang mga kakilala niya na kinakausap siya ng santo sa shrine na yon at nangako daw itong bibigyan siya ng isang himala, kaya naman nagdadala siya ng mga alay dito bilang pagpapatunay sa kanyang paniniwala. May isang pagkakataon pa na pumunta sa amin, isang gabi ang kanyang anak na umiiyak. Dahil parang natatakot daw ito sa aking tiyahin dahil habang kumakain daw sila ay nakatulala lamang ito. Nagalit na nga sa kanya ang aking tiyuhin at pinagbawalan na ang aking tiyahin na magtungo pa sa shrine na yon. Nagalit daw ang kanyang ina sa sinabi ng kanyang ama at para itong baliw na nagwala doon sa kanilang bahay. Sa ikinikilos daw nito ay parang hindi ito ang kanyang ina at ibang tao ito. Nang gabing yon ay doon namin pinatulog ang aking pinsan dahil tila takot na takot ito sa aking tiyahin. Kinabukasan ay nagpunta ang aming tiyuhin sa bahay upang sunduin ang kanyang anak. Alis daw muna sila doon sa kanilang bahay dahil hindi na normal ang pinaggagawa ng kanyang asawa. Nagisingan daw niya ang kanyang asawa noong nakaraang gabi na nakatayo sa kanilang sala, gulo-gulo ang buhok at parang wala sa sarili. Tinangka daw niyang lapitan ito at kausapin ngunit parang wala itong naririnig. Hinawakan daw niya ang aking tiyahin upang gisingin sa maala na tutulog nitong kalagayan. Ngunit bigla daw siya nitong sinakal habang nanlilisik ang mga mata. Ibang-iba daw ang lakas nito na parang ibang tao ang kanyang kaharap. Mabuti na lamang daw at nakabuelo siya, kaya naitulak nito papalayo. Agad daw siyang umalis sa bahay nila at doon muna nakitulog sa kanyang kumpare. Ngayong umaga pagbalik niya sa bahay ay masaya daw siyang sinalubong ng aking tiyahin na parang walang nangyari nung nakaraang gabi. Bagaman at ganon ang nangyari ay ayaw pa daw niyang isugal ang kaligtasan nila ng kanyang anak. Kaya naman naalis daw muna sila doon hanggat hindi tumitigil sa pagbisita sa shrine na yon ang aking tiyahin. Malakas daw kasi ang kutob ng aking tiyuhin na may kinalaman ang naturang pinagdarasalan ng aking tiyahin sa mga pagbabagong nagaganap dito. Naintindihan naman ng aking mga magulang ang sentimentong ito ng aking tiyuhin, kaya naman hinayaan nila itong umalis.
Nangako din sila na kakausapin ang aking Tia Celia upang matauhan ito sa kanyang mga pinaggagawa. Nang makaalis na ang aking tiyuhin ay tahimik na nag-usap ang aking magulang. Kung ano man ang kanilang pinag-usapan ay hindi ko na ito inintindi pa. Sa mura ko ding isipan noon ay parang wala pa sa akin ang kanilang pinag-uusapan. At hindi pa masyadong nagsisink in sa akin kung ano ang nangyayari noon. Pagka-uwi ko ng hapong yon ay naabutan ko ang aking tiyahin na nasa aming sala. Nakangiti ako nitong binati. Binati ko din naman ito pagbalik ngunit medyo alanganin akong lumapit para magmano dahil naalala ko ang kwento ng aking pinsan sa akin. Sinalubong naman agad ako ng aking inay noon at sinabihan na doon muna ako sa aking kwarto dahil mag-uusap sila ng aking tiyahin. Tumalima naman ako sa kanyang utos at tahimik lamang na naghintay sa aking silid. Inabot din yata ng mga oras ang kanilang naging pag-uusap bago ako tinawag ng kanilang inay. Magkakaharap kami noon sa hapagkainan. Tahimik lamang si Tia Celia habang pinipisil-pisil ang kanyang mga palad. Ngumiti sa akin ang aking inay at pinaliwanag nito na doon muna mananatili sa aming bahay ang aking tiyahin dahil hindi siya maaaring maiwang mag-isa sa kanilang bahay. Nais lamang din daw itong ipaalam sa akin ng aking inay upang malaman ko din daw ang sitwasyon. Ayon sa kanya ay may sakit ang aking tiyahin at kailangan nito ng mag-aalaga sa kanya. Sumang-ayon naman ako dito. Dahil kahit naman may pagbabago sa aking tiyahin ay kapamilya pa rin namin siya. At kailangan niya ang suporta namin sa ngayon. Tingin ko pa nga noon ay normal naman ang aking tiyahin at walang anumang bakas ng kinuwento ng aking pinsan sa amin. Nang gabing yon ay masaya pa nga kaming nagkwekwentuhan at narinig ko pa na nangako ang aking tiyahin na hindi na muling babalik pa sa shrine. Sa may kakahuyan. Naniwala naman ang aking magulang sa sinabi nito at panatag kaming mga nagsitulugan ng gabing yon. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtulog ay nakarinig ako ng mahihinang ingay sa aming kusina. Tulog na tulog ang aking mga magulang dala na rin marahil ng pagod mula sa kanilang mga trabaho sa maghapong yon. Dahil na-curious din ako sa kung saan ang gagaling ang ingay na yon ay tahimik akong nagtungo sa aming kusina. Medyo madilim sa aking daanan dahil nakapatay ang ilaw. Ayaw ko namang buksan ang ilaw doon dahil hindi ako sigurado kung saan nagmumula ang ingay na aking naririnig. Kung sakali kasi na may ibang tao na nakapasok doon ay ayaw kong mabulahaw ito at tumakbo kung saan. Habang papalapit ako sa kusina ay mas lumalakas ang ingay. Tunog ito ng kutsilyo na tila may tinatadtad. Madalas ko kasi itong marinig kapag nagluluto ang aking inay, kaya naman pamilyar na sa akin ang ganitong tunog. Pasimple akong sumilip sa kusina. At dahil bilog ang buwan ng gabing yon ay medyo nasisinaga ng liwanag nito ang bintana sa aming kusina. Kaya naman kahit papaano ay nakikita ko ang bahaging yon ng aming bahay. Mula doon ay nasipat ko ang aking tiyahin at tila may tinatadtad na kung ano. Mas lumapit pa ako doon upang tignan kung ano yon. Pero parang gusto kong masuka nang makita ko ang isa sa mga alaga naming manok na marahas na hinihiwa ng aking Tia Celia. Ang dugo nito ay nagkalat na sa aming sahig at ang mga laman loob nito ay nakakalat lang din sa may bandang lababo. Napatakip pa ako sa aking bibig sabay tago sa may likod ng pintuan nang biglang lumingon ang Tia Celia sa aking kinakaroonan. Ang itsura po nito ay ibang-iba sa kanina. Ang akala mong maamong tupa na aking tiyahin ay nangangalit ang mga mata at nakatiim bagang ito habang may dugo-dugo pa sa kanyang bibig.
Ang buhok nito ay gulo-gulo at makikita mo na may ilang tila magkakadikit at magkabuhol pa nga dahil na rin sa kumapit na dugo dito. Gusto kong maiyak ng mga oras na yon, ngunit mas nanaig sa akin ang kagustuhan na bumalik na lamang sa aking higaan at yumakap sa aking inay. Dahan-dahan akong umalis sa aking kinakalagyan upang maiwasan na makagawa ng anumang ingay. Nang medyo makalayo na ako sa pwesto na yon ay kumaripas na ako ng takbo patungo sa aming kwarto. Pagkapasok ay agad akong tumabi at yumakap ng mahigpit sa aking inay. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Naakala mo naman ay mabubura nito ang lahat ng aking mga nakita. Nakatulugan ko na nga lamang ang ganong posisyon ko. Kinabukasan pagkagising ko ay tila ayaw kong lumabas ng aming silid dahil paniguradong makakaharap ko si Tia Celia. Ayoko siyang makita dahil nakatatak pa rin sa aking isipan ang kanyang itsura kagabi. Tila ibang tao ito na nasasapian ng kung ano. Ayoko mang isipin masyado kung saan ba galing yon, alam ko sa sarili ko na mula ito sa kanyang kinakatay na manok. Mukhang ininom ng aking tiyahin ang dugo nito bago katayin. Napabangon lamang ako sa aking pagkakahiga nang sunduin na ako ng aking inay upang mag-asikaso papasok ng paaralan. Halata sa kanya ang pag-aalala kaya naman tinanong ko siya kung ano ang kanyang problema. Agad naman itong sumagot na wala daw sa kanyang kwarto ang Tia Celia. Mukhang lumabas daw ito noong nakaraang gabi dahil nang magising ang aking itay ay bukas ang pintuan namin at makalat sa aming kusina. Nang mabanggit ito ng aking inay ay agad ko siyang tinanong kung nakita pa ba nila ang duguang sahig at nagkalat na mga lamang loob doon. Nanlalaki ang mga matang napatingin sa akin ng aking inay at tinanong kung paano kong nalaman ang mga bagay na yon. Doon ko ikinuwento sa kanya ang lahat ng aking mga nasaksihan noong nakaraang gabi. Habang binabalikan ko ang mga pangyayaring yon, ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng pandidiri dahil sino ba namang matinong tao ang gagawa ng ganong mga bagay. May mali sa aking tiyahin at sigurado kaming may kinalaman doon ang shrine na kanyang pinupuntahan sa may kasulukan ng Kakahuyan. Napa-sign of the cross pa ang aking inay nang marinig niya ang aking salaysay. Marahil daw ay bumalik ang aking tiyahin sa shrine na pinuntahan nito sa gubat. Ayaw naman naming puntahan ito doon sa takot na baka matulad kami sa aking tiyahin. Sinabi na lamang noon sa akin ng aking inay. Nababalik din naman ang aking tiyahin kaya wala akong dapat na ipangamba. Maghahanap na lamang daw siya ng makakatulong upang tuntunin ang kanyang kinakalagyan. Pumasok ako ng araw na yon sa paaralan na puno ng katanungan ang aking isipan. Ano kaya ang hiwaga ng shrine na yon at bakit nagkaganon ang aking tiyahin? Isa lamang yan sa mga katanungang bumabagabag sa akin. Hindi tuloy ako nakapag-focus ng araw na yon sa aking pag-aaral. Pagka-uwi ko ng bahay ay nakita kong nakaupo sa aming sala ang aking Tia Celia. Tulad ng itsura nito kagabi ay ganoon pa rin ang kanyang itsura ngayon. Bumalik tuloy sa aking isipan ang lahat ng aking nasaksihan kagabi. Hindi agad ako pumasok sa bahay sa takot na baka kung anong gawin nito sa akin. Mula naman sa kusina ay lumabas ang aking inay na may dalang palanggana na may lamang tubig. Nang mapansin niya ako sa pintuan ay sinenyasan lamang niya ako na pumasok na at dumiretso sa aking kwarto. Agad naman akong sumunod sa kanyang utos at dali-daling nagpunta sa aking kwarto. Hindi talaga ako lumalabas doon hanggat hindi ako pinupuntahan ng aking inay. Mga 2 oras din yata ang tinagal bago ako katukin sa kwarto ng aking inay. Nang makapasok ay dumiretso siya sa kama at naupo sa aking tabi. Ilang saglit ang lumipas bago siya nagsalita na alam daw niya na natatakot ako sa aking tiyahin kaya naman upang mapanatag ang aking kalooban
ay mananatili lamang daw ang aking tiyahin sa kanyang kwarto. Tuwing gabi naman ay ikakandado namin ang pintuan ng kanyang silid upang hindi ito makalabas, tulad ng nangyari noong nakarang gabi. Sa mga sinabing yon ng aking inay ay medyo napanatag naman ang aking kalooban, kaya naman pumayag na din ako sa gusto nito. Pagkarating ng hapunan ay tahimik lamang kaming magkakaharap sa hapagkainan. Ramdam ko din na parang medyo awkward ang pakiramdam ni Itay sa aking tiyahin. Walang nagsasalita sa amin, yung usual na maingay na dinner time ay tila naging isang simpleng hapunan lamang na walang nagkwekwentuhan. Pagkatapos kung kumain ay agad na akong pumasok sa aking silid. Ayaw ko na din kasing magtagal pa doon dahil mabigat sa aking pakiramdam ang presensya ng aking tiyahin. Sa sobrang pagod ko sa maghapong klase at sa pag-iisip na rin sa aming dinaranas na sitwasyon ngayon, ay hindi ko na namalayan na nakatulog na po ako. Nalimpungatan lamang ako noong mga bandang 3:00 ng madaling araw. Nilingon ko ang aking tabi at nandun na ang aking mga magulang. Hindi ko na napansin noong pumasok sila at tumabi sa akin dahil sa sarap na ng aking pagkakahimbing. Babalik na sana ako sa aking pagtulog nang mapadako ang aking paningin sa pintuan ng aming kwarto. Usually kasi ay sinasarado ito ng aking mga magulang. Kaya nagtaka lamang ako na nakabukas ito ng gabing yon. Hahayaan ko na lamang sana ito sa ganong estado. Ngunit naisip ko na baka nakalimutan lamang nila yon at since gising na rin naman ako, ay ako na mismo ang magsasara. Mabilis akong bumangon sa aking pagkakahiga at lumapit sa pintuan. Nasa harapan na ako nito at isasara na sana ang pinto nang makita kong maging ang bintana sa aming sala ay bukas. Malakas ang hangin ng gabing yon kaya naman medyo humahampas-hampas ito sa aming dingding. Bagaman at alam kong wala namang masasamang loob sa aming lugar, ay napagpasyahan kong isarado pa din ito. Pubungas-pungas pa akong nagtungo sa aming sala at marahang sinarado ang bintana. Pagkasara ko ay tumalikod na rin muli ako pabalik sa kwarto. Ngunit bago pa man ako makarating doon ay napansin ko ang tila dalawang maliwanag na bilog na bagay sa gilid ng aming sala. Madilim din kasi noon kaya naman hindi ko maaaninag kung ano ang pinagmumula ng naturang liwanag. Medyo kabado pa ako dahil first time ko lang makakita ng ganong ilaw na parang may kakaiba pa nga. Dahan-dahan ko itong nilapitan upang mas matignan ng maigi. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay nakita kong gumalaw din. Palapit sa akin ang naturang ilaw. Dito na ako natigilan. May kakaiba dito. Hindi ko po alam kung ano pero ramdam ko na may hindi tama sa ilaw na aking nakikita. Maya-maya pa'y nakita kong tila tumayo ang sinuman o anumang pinanggagalingan ng naturang kakaibang bagay. Nasaktuhan naman na may dumaang tricycle noon at nailawan ang bahaging yon kung saan ko namataan ang kakaibang nilalang na ngayon ay nakatayo na. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking katawan na makita kung sino ito. Ang aking tia Celia. Sa saglit na pagdaan ng ilaw mula sa tricycle na dumaan ay nakita ko ang itsura nito. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok habang ang mga mata niya ay puting-puti at walang ibang makikitang itim dito. Nakangiti pa ito sa akin habang ang kanyang ulo ay nakabaling sa may kaliwa. Tinitigan ko lamang siya habang ako ay hindi makagalaw sa aking kinakatayuan dahil nanginginig na ang aking tuhod. Maya-maya pa ay napansin ko na yumuko siya. Hindi ko alam kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Ayaw ko nang hintayin pa ang kanyang sunod na hakbang kaya naman pasimple akong umatras patungo sa kwarto. Habang ginagawa ko ito ay may dumaan muling isang tricycle sa aming labas. Tulad ng una ay nasinaga ng ilaw nito ang pwesto ng aking tiyahin kaya naman kitang-kita ko ang postura nito na tila nakahanda itong sumugod sa akin.
Pagkalampas ng tricycle na yon ay narinig ko ang patakbong yabag ng aking tiyahin habang tumatawa pa ito na tila nasisiraan na ng bait. Ngunit ang boses niya ay ibang iba sa normal na boses ng aking tiyahin. Parang tinig ng isang lalaki na mula sa ilalim ng lupa ang aking naririnig. Dahil narinig ko na nga na papalapit siya sa akin ay doon na ako kumaripas ng takbo patungo sa kwarto kahit alam kong malapit lamang ang aming silid. Ay parang ang layo nito dahil kahit na anong gawin kong takbo ay hindi ko maabot-abot ang pintuan dito. Parang bumagal ang aking bawat kilos. Maiyak-iyak na ako dahil paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko ang aking tiyahin na pasugod na tumatakbo sa akin. Ngiting-ngiti at ang mga kamay niya ay straight na nakapwesto sa kanyang mga tagiliran. Tila isa itong toro na handang manuwag kapag naabutan ako. Nang tuluyan na akong makarating sa pintuan ng aming kwarto ay agad ko itong binuksan at sinarado. Akala ko ay titigil na ang aking tiyahin sa kanyang ginagawa ngunit hindi pala. Malakas nitong kinalabog ang pintuan ng paulit-ulit. Dito na nagising ang aking mga magulang at nagtataka mga ito na nakatingin sa pintuan ng aming kwarto. Agad naman akong lumapit sa kanila na umiiyak at sinabing nasa labas ng aming silid ang aking tiyahin at nagpupumilit itong makapasok doon. Nakakunot noong tumingin sa akin ang aking inay. Sabay tanong kung paanong mangyayari ang ganong bagay sinigurado nila ng aking itay na nakakandado ang pintuan ng silid ng aking tiyahin. Nag-uusap kami ng ganon nang makarinig kami ng mga kalabog sa labas. Mukhang nagwawala ang aking tia Celia dahil hindi siya makapasok sa aming silid. May mga pagkakataon pa na tila kinakalmot nito ang aming pintuan. Hindi na tuloy kami nakabalik pa sa aming pagkakatulog dahil sa pangamba na baka makapasok ang aking tiyahin sa aming kwarto. Ilang oras din kaming nasa ganong sitwasyon bago biglang tumahimik sa labas. Si itay ang siyang naglakas loob na lumapit sa pintuan upang silipin kung nasaan ang gumagawa ng ingay na yon. Nang masigurado niya na wala na ito malapit sa amin ay doon niya kami iginaya palabas sa kwarto. Pagkalabas namin ay nakita ko ang aking tiyahin na nakahiga sa gitna ng sala. Sa itsura niya ay mukhang natutulog ito ng mahimbing na akala mo ay wala itong ginawang kung anong kakaibang bagay kanina. Binuhat ng aking itay si Tia Celia at dinala ito sa kwarto niya. Nakita nila na sira ang lock na nilagay nila sa kwarto. Nagkatinginan silang dalawa ng aking inay para nagtatanong kung paanong nasira nito ang kandadong yon. Nang mailapag nila ang aking tiyahin ay nag-asikaso silang dalawa at iniwanan ako sa aming kapitbahay. Kung saan sila pupunta, yon ang hindi ko na naitanong pa dahil nagmamadali na silang umalis, Papa Dudut. Habang nandun ako sa aming kapitbahay nagtanong ang mga ito sa akin kung bakit daw maingay sa aming bahay noong madaling araw. Hindi ko naman alam ang aking isasagot dahil maging ako ay hindi rin maipaliwanag ang mga pangyayaring naganap. Nang hindi naman ako sumagot ay hindi naman nagpumilit na magtanong pa ang aming kapitbahay. Mga tanghali rin siguro nang makabalik ang aking inay at itay. Kasama na mga ito ang isang lalaki na may daladalang mga kakaibang gamit. Dahil medyo may pagkamarites ang aming mga kapitbahay ay naulinigan ko na pinag-uusapan nila na albularyo ang kasama ng aking mga magulang. Kilala daw ito sa aming lugar dahil marami na daw itong napagaling na may mga sakit doon. Agad akong pumunta sa aming bahay upang alamin kung bakit kasama ito ng aking mga magulang. Pagkakita sa akin ng aking inay ay medyo pinagalitan ako nito dahil hindi daw muna ako dapat umuwi sa bahay hanggat hindi nila ako sinusundo. Wala na silang nagawa nang sabihin ko na gusto kong manatili sa bahay. Sinarado nila ang bawat bintana, maging ang pintuan namin dahil na nga din marami sa aming mga kapitbahay ang nakasilip dito.
Ilang mga kalalakihan lang sa aming lugar ang naiwan sa loob ng bahay dahil kailangan daw ng tulong ni Itay. Nang may sarado na nila ito ay iginayan nila ang albularyo patungo sa silid ni Tia Celia. Sa pagkakataong ito ay gising na ang aking tiyahin. Matalim ang tingin nito sa albularyo. Tinignan naman ng albularyo ang aking Itay at inutusan ito na talian ng aking Tia Celia. Umangil naman ang aking tiyahin habang lumalapit sa kanya si Itay. Tila isa itong aso na nagagalit dahil may hindi ito kilalang tao na lumapit sa kanya. Nang makabuelo ay sinunggaba ni Itay at ng mga kalalakihang naroroon ng aking tiyahin at mabilis itong tinalian sa kanyang kamay, paa at maging sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Matapos nito ay nagsimulang magdasal ang albularyo. Hindi ko maintindihan ang salitang ginamit niya dahil hindi ito yung normal na lingwahe namin doon. Habang nagdarasal siya ay nakita ko na nanginig ang katawan ng aking tiyahin at tila nakukuryente ito. Nagsimula ding tumirik ang kanyang mga mata hanggang sa maging tuluyan na itong kulay puti. Napakapit ako sa aking inay nang makita ko ito. Bumulong ako sa kanya na gano'n ang itsura ni Tia Celia noong nakaraang gabi nang maabutan ko siya sa sala. Malungkot lang namang ngumiti sa akin ang aking inay at sinenyasan ako na tumahimik na lamang na makinig sa mga nangyayari. Tahimik kaming nakamasid nang bigla na lamang tumawa ng malakas ang aking tiyahin. Nanlaki ang mata nila Inay at Itay dahil ang boses nito ay tila galing sa lupa. Nagsalita din ito ng kakaibang lengguwahe tulad ng sa albularyo. Nakita kong napa-sign of the cross sa mga tao doon na tila takot na takot. Tumingin naman sa mga ito ang aking Tia Celia at sa salita namin ay sinabi nito na hindi nyo mababawi ang kaluluwa ng babaeng ito. Ako na nagmamay-ari sa kanyang buong pagkatao at isasama ko siya sa ilalim. Mas lalong nahintakutan ng mga tao doon at maging si Inay ay napakapit ng mahigpit sa akin. Patuloy naman sa kanyang ginagawang pagdarasal ang albularyo at tila hindi ito natitinag. Lumapit ito sa aking tiyahin at nilagyan sa noo ng krus na mula sa isang mamasama-sapang abo. Sumigaw ang aking tiyahin at tila ba nasasaktan nito. Mas nilakasan pa ng albularyo ang kanyang dasal habang ang aking tiyahin ay nagpumilit na kumawala sa kanyang pagkakatali. Napatakip naman ako sa aking bibig nang makita kong nakalutang ang katawan ng aking tiyahin sa higaan. Ang tanging pumipigil lamang sa kanya upang hindi makaalis doon sa kama ay ang mga lubid na gumagapos sa kanya. Nakita kong naiyak na sa awa ang aking inay sa aking Tia Celia. Nagpatuloy pa ang ganong mga kaganapan. Sa loob ng ilang oras, tumigil lamang ang pagdarasal ng albularyong yon nang bigla na lamang bumagsak sa kama ang aking tiyahin. Nakiramdam muna ang lahat ng naroroon bago lapitan ng aking tiyahin. Nang malimpungatan ang aking Tia Celia, ay takang-taka ito kung bakit siya nakatali at bakit nandun siya sa aming bahay. Dito na sumenyas ang albularyo na maaari nang tanggalin ng tali. Bumulong din ito sa aking Itay bago sila sabay na lumabas kasama ang ibang kasama namin doon. Si Inay at ako naman ay naiwan at inasikaso namin ang aking tiyahin. Ikinuwento dito ng aking inay ang lahat ng mga nangyari. Hindi naman makapaniwala ang aking tiyahin sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang kanyang pagnanais na manampalataya ay magdadala pala sa kanya ng kapahamakan. Gabi na din nang makabalik ang aking Itay. Pinaliwanag nito ang shrine na pinupuntahan pala ng aking tiyahin ay pinamumugaran ng demonyo. Ito daw ang nakakausap at nakakarinig kay Tia Celia at ginamit nito ang pananampalataya ng aking tiyahin upang malinlang ang aking tiyahin at masapian ito. Doon daw sila nagtungo matapos ang ritual at sinunog ang naturang puok dasalan upang wala na itong mabiktima pa. Pagkatapos naman ng pangyayaring yon ay bumalik na rin sa dati ang aking tiyahin at nagpa siyang
sa simbahan na lamang manalangin kesa sa mga shrine. Mukhang nadala siya sa nangyari sa kanya. Bumalik na rin naman sa kanilang tahanan ang aking pinsan at ang aking tiyuhin. Humingi din ito ng tawad sa amin dahil sa gitna ng pangangailangan ay wala siya sa tabi ng aking tia Celia. Halos 30 taon na ang nakakalipas. Nang mangyari ito, Papa Dudut. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din po ito nawawala sa aking isipan. Nagsilbi din po itong aral sa amin na kapag ang pananampalataya mo ay napunta sa maling lugar ay maaari itong magdulot ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig. Lubos na gumagalang, Aida. Kadalasan ang inaakala nating gabay natin sa ating buhay ang siyang minsay nagdadala sa atin sa kapahamakan. Tulad nga ng kasabihan, ang mga bagay na sobra ay hindi rin makakabuti sa atin. Kaya marapat lamang na maghinay-hinay din tayo sa ating mga ginagawa. Walang masama at tunay namang nakapagpapagaan ng loob ang manampalataya tayo sa ating Poong May Kapal. Ngunit dapat ay siguraduhin muna natin na ang lugar na ating pinupuntahan ay tunay at nagsisilbi niya ang talagang tahanan upang sa gayon ay hindi tayo magkaroon ng maling pananampalataya sa ibang nilalang. Napapakinggan po tayo sa Spotify at syempre meron po tayong secondary channel, ang Kaistorya YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe po kayo dyan para makapakinig ng ibang mga horror stories. Ganon din, manood po kayo ng Papa Dudut Family YouTube channel. Magandang araw po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.